Kinabukasan, maaga pa ay ginising na si Luna nang walang tigil na katok ni Marcus. Napailing siya sa inis nang makitang mag-alas 8 pa lang. Don't people here know how to rest? Antok na antok pa siya at nananakit pa ang lahat ng katawan niya. Nagtalukbong siya ng kumot. She deserves rest. Napangiti siya nang tumigil ito sa pagkatok. Pero ang kasunod na yun ay ang paglagatik ng pinto. Bigla siyang nanigas sa tuluyang nagising. This is invasion of privacy. Bumalikwa siya ng bangon at sumalubong sa kanya ang mabangong amoy nito. Halatang bagong paligo. Sabi ko na nga ba't gising ka na? Pakli nito at naiiling. Saglit na hindi siya makapagsalita. Kakaiba na naman ang pagkabog ng puso niya. He looked fresh and smelled so nice. Bumangon ka na. Marami pa tayong gagawin. Ililibot kita sa asyenda ngayon. How could he be so ungentle? Galit na tinignan niya ang binata. Why are you in my room? You just can't come in here without my permission. I deserve some privacy. Maaga pa para magtaray ka. May laway ka pa sa bibig. Bali walang sagot nito. Saka paano kita magigising kung hindi ako papasok? Nanlaki ang mata niya sa narinig. Conscious na napahawak siya sa bibig. Nagkibit-balikat lang ito na mas lalong ikinaingis niya. Bumaba ka na, nakahanda na ang agahan. Alam kong gutom ka. Kumilam ang sikmura ni Luna sa narinig. Lumabas na ito ng silid niya ng walang paalam. Nadismaya siya nang makita ang ayos niya sa harap ng salamin. Magulo ang buhok niya at nangingintab ang mukha niya. How could she let him see her like this? Nasa bunutan niya ang buhok. Pero kumalam ulit ang sikmura niya. Mabilis niyang inayos ang sarili at bumaba na. Tama si Marcus, gutom na nga siya. Lalo siyang nagutom nang maamoy ang sinangag na kanin at pritong bangus. May sausawan pa na kamatis. Inungusan niya ito nang mahuli siya nitong napangiti sa nakahandang pagkain. Upo ka na. Nito at pinaghila pa siya ng upuan. Pinagtimpla pa siya nito ng mainit na tsokolate. Thank you. Nasabi niya na ikinataas ng kilay nito. Kung ganito ka araw-araw, baka magkasundo tayo. Aniya, hindi ito sumagot. Magana siyang kumain dahil halos walang laman ang tiyan niya kagabi. And maybe Marcus looks like he's enjoying his food too. Parang ganado itong kumain ng nakakamay. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Hindi niya napansin na kangiti pala siya. Masarap kasi, Aniya. Masarap ka naman pala magluto eh. Ikaw na lang magluto, I'll assist you na lang. Hindi ako magpapaloko sa'yo, no? Inungusan niya ang binata. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi umuubra dito ang charm niya. Samantalang lahat ng lalaki sa school nila ay nagkakandara pang sundin lahat ng gusto niya. Suggestion lang naman. Dapat kang matuto. Kung sakaling maging asawa kita'y isasauli kita dahil hindi ka marunong magluto. Na-hurt ang pride ni Luna sa narinig. Inikot niya ang mga mata. As if I'd marry you. Ni hindi nga kita gusto eh. Natigilan naman si Marcos sa sagot niya. Saka dumilim ang muka. Pareho pala tayo. Sagot nito na ikinawala ng gana niya. Bilisan mo na riyan, baka tanghaliin tayo. Tumayo ito dala ang pinggan at iniwanan siya. Naiwan siyang nagpupuyos ang loob. Pagkatapos kumain ay mabilis siyang naghanda ng maisusuot. Nadismaya si Luna nang pagpasok sa banyo'y wala ng tubig na pumatak mula sa gripo. Ubos na rin ang tubig sa tub. Napabugas siya ng hininga matapos ng ilang segundong nakatidig sa balde. Saka lang niya naalalang brown out pala. No, she wouldn't fetch water. Pero ayaw din niyang makiusap sa lalaki na yun. Dahil alam niyang tuturuan lang siya nito at iinsultuhin. Kinuha niya ang balde at mabigat ang hakbang na tinungo ang poso na nasa likod ng mansyon. Napangiwi siya nang makita ang kinakalawang iyon. Ano ba yan? Is this even safe? Himutok niya sa kanyang sarili. Lumikot ang mga mata ng dalaga. Kumuha siya ng dahon at ginawa iyong sapin para hindi direktang mahawakan ng poso. Hinila niya iyon pababa. Napangiwi siya ng mapunit ang dahon at kinailangan niyang halos maglambitin para lang lumabas ang tubig. How could life be this hard? Bumuelo siya ng malakas. Medyo nasiyahan siya ng mas maraming tubig ang lumabas kahit nananakit ang kilikili niya. Isa pa, Aniya, at bumuelo ulit. Pawis na pawis siya lalo pat mataas na ang sikat ng araw. Ako na. Dinig niyang presenta sa likuran. Kilala na niya ang boses ni Marcos
kaya hindi na siya lumingon. Isa pa'y ayaw niyang makita siya nitong pawisan at nahihirapan. Baka matuwa pa ito. Pinagpapawisan na siya ng malapot. Inungusan niya ito. Kung kailan malapit nang mapuno ang balde, saka pa ito magpapakita. Kaya ko na. Mataray na sagot niya. Saka binitawan ng poso. Saka tinungo ang balde na puno ng tubig. At magtutulungan siya nito kaya tinaasan niya ito ng kilay at nakapamaywang na hinarap ito. Hindi mo ba talaga kailangan ng tulong? Kunot na ang tanong nito. Hindi. Matigas na sabi niya. He told her earlier she's not a wife material and he expect her to talk to him? Bahala ka nga. Huwag kang iiyak-iyak dyan kapag napagod ka. Anito sa kainiwanan siya. Nagpanting ang tenga niya sa sinabi nito. Ano ulit? Talagang naiinis siya. Nadagdagan pa dahil sa bigat ng timba. Tumitilapon pa sa paa niya ang tubig. Dahilan para dumikit ang lupa sa mga paa niya. Ang dumi-dumi na niya. Pagdating sa banyo ay halos mga lahati ang laman niyon. Ba't ba ang hirap-hirap mabuhay dito? Aniya sa kanyang sarili na naiiyak. Wala siyang nagawa kundi ang mag-igib ulit. Nakaligo ka na? Anito nang makasalubong siya nito. Don't talk to me! Pasigaw na sagot ni Luna sa binata. Takang tinignan siya nito. Hindi ka pa nakakaligo? Pakiramdam niya ay nanlalagkit na siya sa pawis at nananakit na ang buong katawan niya. Pinaalalahanan kita kanina. Anito at walang salitang binuhat ang timba na tila kay gaanoon. Kung hindi mo kaya, pwede mong sabihin sa akin. Tutulungan kita kapag wala akong ginagawa. Whatever. Nanggigigil na bulong ni Luna. Bilisan mo ang pagligo. Ililibot pa kita sa buong hasyenda. Opo. Padabog na sagot niya at mabigat ang hakbang na sinundan niya ito. Binilisan niya ang pagligo at pagbihis. Wala ka bang dalang ibang damit? Anito pagkababa niya. Sinipat niya ang sundress na suot. I like this dress. Sagot niya. Magtatrabaho tayo sa bukid. Hindi mo mamasyal. Napabuga ito ng hininga na tila ba nawawala ng pasensya. Kailangan mong magpalit. Wala ka bang dalang pantalon? Oo na. Aniya sa kapadabog na bumalik sa silid. Nagsuot siya ng skinny jeans at t-shirt. Nagulat pa siya ng mabungaran ng binata sa labas ng silid. Ito ang isuot mo. Anito sabay abot sa kanya ng long sleeve shirt. Mataas na ang sikat ng araw. Masusunog ang balat mo. Baka hindi ka rin makagalaw sa sikip ng t-shirt mo. Tinignan niya ang binata ng masama at bumalik sa loob ng silid. She looked ridiculous wearing that oversized shirt. Yan, happy ka na? Aniya nang lumabas. Tumaas ang sulok ng labi ni Marcus na lalong ikinainis niya. Tara na. Anito. Mariing nakapisil ang mga daliri ni Luna sa sariling ilong. Una nilang pinasyala ng kwadra ng mga kabayo. She couldn't stand the stink. Nang mapatingin si Marcos sa kanya ay iiling-iling ito. Inirapan niya ito. Tila nag-e-enjoy itong makita siyang nahihirapan. Ipinakilala siya nito isa-isa sa mga kabayo. Panay lang ang tango ng dalaga dahil talagang nahihirapan na siyang huminga. Pero ang lalaki, talagang pinapatagal ang pananatili nila roon. What's so important with the horses' names? Kakausapin ba niya mga ito araw-araw? Ngayon na nakapunta na siya rito, ay tila pinahihirapan ng ilong niya. No way! Hindi na siya babalik pa. Ito si Jupiter. Ano itong hinaplos ang ulo ng kabayo? Sa lahat ng kabayo dito, kahit nung 50 pa sila, si Jupiter ang pinakamapili sa tao. Hindi siya nagpapasakay ng kung sino-sino lang. Kaya ngayon palang pinapaalalahanan na kita para makaiwas tayo sa disgrasya. Naiintindihan mo ba? Ngumiti siya ng hilaw. She loves horses, but not here. Sigurado siya sa sarili niya na hindi na siya babalik pa rito. Ito si Mars, ang pinakamabilis sa lahat. Kaya hindi mo rin siya pwedeng sakyan kung wala ako. Si Saturn at Uranus, halos pareho lang ng ugali. Mababait sila pero ayaw nila sa mga babae. Hindi mo sila pwedeng sakyan nang wala ako. So, wala akong pwedeng sakyan kahit na kanino sa kanila? Parang walang emosyong sambit niya. Tinignan lang siya nito sa kahumakbang. Si Bimbe. Pagpapakilala nito at hinaplos ang kabayo. Tila naman giliw na giliw ang kabayo rito. Bimbi? Ani yung nanlaki ang mata at naalala ang unang enkwentro nila. Oo, siya yung binato mo. Excuse you, I did not.
Pwede kang mag-sorry sa kanya kahit hindi mo sinasadya. At magsusorry na rin ako dahil nasigawan kita. Mahirap kasi siyang magbuntis. Anitong lumambot ang mga mata. Kaya natakot ako na baka manganib siya noon. Buti na lang at tumakbo pala siya pabalik dito. Normally she would raise her brows, but she suddenly felt guilty. Sorry. Pahapyaw na sabi ni Luna, kahit naninikip ang puso niya. She never says sorry, kahit pakasalanan niya. Pero ewan at kusang lumabas iyon sa kanyang bibig. Pwede mo siyang hawakan. Anito. Akmang aayaw siya pero inilapit nito ang kabayo sa kanya. Hindi mo ba mabitawan yung ilong mo kahit isang segundo? Kung mawawala ang mabahong amoy, bibitawan ko ang ilong ko. Ani ang impitang boses. Napailing na lang ang kaharap habang minamasdan siyang hinihimas ang kabayo. Feeling niya, magiging close sila ni Bembe. Miniramdaman kaagad siyang koneksyon dito. Si Bimbi ang nag-iisang babae rito. So, pwede siyang maging kabayo ko? Kapag nakapanganak na siya, oo. Sa'yo naman talaga siya eh. Pinabibigayan ng lola mo sa'yo. Saglit siyang natigilan. Alam niya ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng daddy niya at lola niya. Kaya kailanman ay hindi niya nakita ang abuela. Hindi nito napatawad ang daddy niya sa pagkawala ng mami niya. Kaya hindi man lang niya nakasama ang abuela. Kaya rin siguro ayaw niya sa lugar nito dahil ni minsan hindi niya naramdamang minahal siya ng lola niya. Dahil buong akala niya ay galit ito sa kanya. But now, pakiramdam niya ay nagbago ang nadarama niya. Ilang beses niyang ikinurap ang mga mata dahil naluluha siya. Iniisip din pala siya ng lola niya. Si Bembe, saka lang niya napansin na malaki ang tiyan ng kabayo. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na tuwa. Magiging mommy ka na pala. Excited ka na siguro, no? Ani at hinimas ito. Simula ngayon, magiging mag-best friends na tayo. Tutulungan kita mag-alaga ng baby mo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marcos. Sabi ng veterinaryo ay, mahina ang puso ni Bembe. Baka hindi niya kayanin ang panganganak. May kung anong takot na bumalot sa puso ni Luna. Binulungan niya ang kabayo. Kakayanin mo, di ba? Kasi ililibot mo pa ako sa buong hasyenda. You need to be strong because we'll make a lot of fun together. Tumikhim ang binata. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi pa nito alam ang katagang privacy? Inirapan niya ito sa kaniya kapang kabayo. Naramdaman niyang inilapit nito ang sarili sa kanya. Natutuwang napatingin siya kay Marcos. Ako nang magpapakain. Presinta niya. Paano ang ilong mo? Paano nga ba? Binitawan niya ang ilong, saka sinubukang huminga sa pamamagitan ng bibig. Much better. Okay na. Kita niyang dagling pagtalikod nito, pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Marcos at kita niyang pag-alog ng balikat. Pinagtatawanan ba siya ng lalaking to? Iniwan muna siya nito ng saglit. Pagbalik ay nakasakay na ito kay Pluto. Hindi niya namalayang nakatanga na pala siya sa napakagwapong binata ng sandaling iyon. He looked well, dashing. Iniwas niyang tingin ng mapansing nakatitig ito sa kanya. Tara na, ililibot na kita. Anito. Hinaplos na muna niya si Bembe bilang pamamaalap. Hindi ako marunong sumakay riyan. Aniya. Bumaba ito. Lapit ka. Anito saka hinawakan siya sa bewang at walang kahirap-hirap na isinakay siya nito sa kabayo. Okay ka lang ba? Anito. Tangulang ang isinagot niya. Mabilis itong sumakay din sa kabayo. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan dahil sa sobrang lapit nito. Palakas ng palakas ang tibok ng puso niya. Sakalang niya na malayang humihinga na siya sa pamamagitan ng ilong niya at lalong nakadagdag ng kaba niya ang amoy nito. He smelled soft and certain scent like something roasted. Something strong and smooth. Dapat huminga na siya sa pamamagitan ng bibig, pero nagustuhan niyang naaamoy niya. Luna, kumapit ka ng mahigpit. Anito, kahit boses nito ay nagpapahina sa kanya. Aware siya sa malapad na katawan na nasasandalan niya at ang matibay na bisig kung saan nakapaloob ang katawan niya. She felt safe and so secure. Kumunot ang noo niya sa iniisip. Really, Luna? Mabilis itong magpatakbo. Natagpuan na lang niya ang kanyang sariling nakangiti habang pinapakiramdaman ng hangin sa mukha niya. Masaya ang inilibot niya ang tingin sa lupaing sakop ng buong hasyenda. Napakaganda pala.
Maya-maya'y pumasok sila sa kakahuyan. Lumamig bigla ang hangin. Napasinghap ang dalaga. Ibang-ibang hangin dito kumpara sa Maynila. Ito ang paboritong pasyalan ni Doña Amanda. Dito rin daw madalas ang mommy mo noon. Anito. May kung anong pumigas sa puso niya sa narinig. She suddenly missed her mom so much, and she felt closer to her now than seeing her pictures. Lumuwag ang pagkakangiti niya nang dumaan sila sa kahoy na tulay. She had never seen something like this in her whole life. It's just like in the movies. Pinambagal ni Marcos ang pagtakbo. Naririnig niyang lagaslas ng tubig mula sa ilog at huni ng ibon. Gusto mong bumaba? Napalingon siya sa binata. Lalo siyang kinabahan nang makita kung gaano kalapit ang mukha nito sa mukha niya. Tumango si Luna. Ang ganda! Ani ang manghang-mangha sa naglalakihang punong kahoy na nakikita niya. Sa malamig na simoy ng hangin, sa napakalinis na ilog. May nakita siyang malaking bato roon at nakikinita niya ang mommy niya na nagsusulat doon. Marahil nalakad rin ito ang nilalakaran niya ngayon. May kung anong pumipigas sa puso niya. Humapdi bigla ang mga mata niya. This place suddenly reminded her of all the beautiful things she could have but never had. And it is so painful to even think about it. Tara na, aniya kay Marcos. Suddenly, she felt so sad of the things she never had. Nang lumabas sila ng gubat na yon, bumungad sa kanya ang manggahan. Mga maliliit pa lamang ang punong yon, ngunit nagsisimula ng mamulaklak. Ayon sa binata ay dating palayan iyon, kaso madalas hindi naaabutan ng tubig, lalo na kapag tagtuyot, kaya pinagpasyahan nilang gawing manggahan. Pagkalampas nila ay dumaan sila sa ilang ektaryang taniman ng tubo. Nagbago ang lupa pagkalipas ng panahon. Paiba-iba ng tinatanim namin simula nang maging mabagal ang ani. Buti na lang maayos na ang tubuhan ngayon. Tangulang ang sinagot ni Luna. Ano ba ang alam niya sa pagtatanim? Wala naman siyang planong kumuha ng agriculture. Plano niyang maging interior designer at alam niyang wala iyong kinalaman sa lupa. Ilang saglit pa ay nag-iba na naman ang taniman at may mga taong nagtatrabaho roon. Taniman iyon ng pakwan. Napangiti siya. Gusto niyang kumain ng pakwan. Napalingon ang lahat ng maparaan sila. Lahat ay nagbaba ng sombrero at yumukod. Yumukod ka rin. Ani ang binata. What ba? Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil bahagyang tinulak ng binata ang ulo niya para mapayukod siya. Tinignan niya ito ng masama. Pagbibigay respeto yan dito. Aniya habang gumaganti ng yuko at ngiti sa bawat makakasalubong. Napilitan siyang gawin iyon kahit pa medyo hindi siya sanay. Nang bumaba siya'y inalalayan siya ng binata. Hindi na niya pinansin ang malakas na kabog ng puso niya. Sigurado siyang dahil iyon sa init ng araw. Ipinakilala siya ni Marcos isa-isa sa mga naroon at ramdam niya ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Bagay kayo kuya! Anang batang babaeng abot tenga ang ngiti. Huwag mong pansinin ng batang yan. Paalala nito nang umigkas ang kilay niya. Mainit na, isuot mo ito. Anito, saka isinuot sa kanya ang dala nitong sombrero. Well, hindi naman pala ganun kasama ang ugali niya. Aniya sa sarili. Halika na. Anito nang hindi siya tuminag. Kumunot ang noo niya. Hindi kita pinasama rito para manood. Tutulong ka para matuto ka. Gusto mong kunin ang hasyenda, di ba? Dapat matutunan mo ang lahat. Humaba ang uso ng dalaga at inirapan ito. Binawi niya kaagad ang iniisip kanina. Sinimulan siya nitong turuan. Hahawakan lang naman pala at ikakat gamit ang matulis na bagay. Ngunit muntik na siyang matumba nang hindi niya magawang buhatin iyon. Mabilis naman siyang inalalaya ng binata. Okay ka lang? Nahihilo ka na? Tanong nito, bumadha ang pag-aalala sa muka. Pumiksi siya dahil naroon na naman ang pamilyar na kaba. Alis ka nga, I can do this. Aniya, saka muling sumubok. Hindi pa rin niya nagawa, pero at least hindi siya natumba. Sinubukan niya ulit. Napangiti siya na may angat niya iyon mula sa lupa. See, I did it. Napalingon siya at nagpalakpakan ng mga tao roon. Kanina pa pala siya pinapanood ng mga ito. Yumukod si Luna sa mga ito sabay ngiti at kumakaway-kaway. Nakita niya ang pag-angat ng sulok ng bibig ni Marcos, saka naiiling na pinagpatuloy ang trabaho. Unti-unti na bang magbabago ang pakikitungo ni Luna sa binata? Abangan sa susunod na kabanata.
Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.